Kayo po ay nakatutok na sa Opinion Mo, Opinion Ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Samahan niyo ulit kami sa 3 oras na balitaktakan, talakayan ng mga may init na issue sa loob at labas ng bansa. Pero bago po tayo dumako sa ating topic, ano po ba ang ating question ngayong araw ng Biyernes? Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahaging kwento sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa isang empty chair or bakanteng upuan. Isang dalaga ang nakiusap sa isang pastor na pumunta sa kanilang bahay upang maalayan ng panalangin ang kanyang tatay. Nang dumating na ang pastor, naabutan po nito ang tatay ng dalaga sa kwarto na nakahiga sa kama. Doon din sa kwarto ay may bakanting upuan katabi ng higaan. Ipinakilala ng pastor ang sarili niya sa tatay ng dalaga at nagwikang, "Hinihintay mo pala ang pagdating ko." Ganun po yung kanyang naging reaksyon or naging pagbati or bunga doon po sa lalaki, sa tatay po ng dalaga, dahil sa pag-aakalang para sa kanya yung bakanting upuang nasa tabi ng kama. Kumunot naman ng noo ng matanda at sumagot ng hindi sa pastor. Sumagot naman na po ang pastor at sabi niya, "Ganun ba? Nakita ko kasing mayroon ka ditong bakanting upuan. Akala ko ay alam mo nang darating ako." Sumagot naman po ang lalaki, "Ang upuang yan?" Umayos ng higa ang nakaratay na lalaki upang makapagkwento siya ng maayos sa pastor. Pero bago magkwento ang lalaki, ay pinakiusapan niya muna ang pastor na isara ang pinto ng kwarto. Nang maisara na po ng pastor ang pinto, ay itinuloy po ng lalaki ang kanyang sasabihin. Sabi po ng lalaki, "Pastor, ang sasabihin ko sa inyo ay hindi ko pa nasabi kahit kanino, kahit sa anak ko." Napatango naman po ang pastor at seryosong nakikinig sa sinasabi ng lalaki. Nagpatuloy naman po ang lalaki sa pagsasalita. "Sa buong buhay ko, hindi ko alam kung papaano manalangin. Minsan sa simbahan, naririnig ko ang pastor na nagsasalita hinggil sa panalangin. Pero ang totoo, hindi ko pinansin ang sermon niyang iyon. Ni minsan na hindi ko sinubukang manalangin. Hanggang sa ipinaunawa ito sa akin ng matalik kong kaibigan." Tahimik na nakikinig ang pastor at inuunawa ang kwento sa kanya ng lalaki. Pagpatuloy pa ng lalaki, sabi sa akin ng kaibigan ko, "Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap lang sa Panginoong Hesus." Napangiti ang lalaki at saka nagpatuloy sa pagkukwento. "Pinayuhan ako ng kaibigan ko na maglagay ng bakanting upuan sa aking harap. At sa tuwing ako'y magdarasal, ay isipin ko lang na nariyan sa upuang yan si Jesus. At kausapin ko lang si Jesus ng tulad ng kung paano ako makipag-usap sa kanya." Dagdag pa ng lalaki, "Sinubukan ko ang payo ng aking kaibigan at nagustuhan ko ito. Mula noon ay naging mayat-maya na ang pananalangin ko sa Diyos na para bang nakikipagkwentuhan lang ako." Ano po ang aral na mapupulot natin sa ating kwento? Mahalaga pong matutunan natin kung paano lumapit sa Diyos, kung paano kausapin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, lagi lang nariyan ng Panginoon. Pinagmamasdan lang tayo, hinihintay kung kailan natin siya kakausapin. Hindi naman po humihingi ang Panginoon ng buong isang araw, no? O buong isang linggo upang tayo'y manalangin. Kahit sandali lang, basta mataimtim, ay tiyak na maririnig ito ng Panginoon. Sa pagdarasal nga po, walang kinakailangang wifi. Hindi kailangang malakas ang wifi signal mo. Hindi rin po kailangan ng data. Hindi rin kailangan ng load, no?
Hindi nga rin po natin kailangang sumigaw para tayo ay marinig ng Diyos. Kahit tahimik at sa isip lamang tayo nakikipag-usap sa Kanya, ay naririnig po niya tayo. Sa pagdarasal po, diyan tayo nakakabuo ng personal relationship sa Panginoon. Sa pagdarasal, pwede nating ikwento sa Kanya lahat ng nasa isip natin, mga frustration, mga kung ano man yung mga naranasan natin. Masaya man ito, malungkot, handa po siyang makinig sa atin. At sana rin po, tuwing tayo'y nagdarasal, wag lang po sana puro kahilingan ang ating sasabihin sa Diyos. Isama rin po natin ang sa ating pagdarasal ang pasasalamat sa Kanya sa lahat po ng biyaya na ating natatanggap, maliit man o malaki. Sabi nga po sa Psalm chapter 145 verse 18 to 19, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desire of those who fear Him. He hears their cry and saves them." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.